Ang spiritual na tao po, lagi siya nag-pray. Prayerful siya. At saka puso siya ng Holy Spirit. At saka punong-puno siya ng karunungan. Yan po ang spiritual na tao. Kaya, ang spiritual na tao po, lagi niya mag-pray. Pagkagising niyo po sa umaga, pray kayo ba alam kay Lord? Salamatan niyo siya. Ang Diyos ay mabuti sa buhay niyo. Bago kayo matulog, magpasalamat na naman kayo. Si Daniel nga, 3 times a day. Buti tayo, 2 beses lang. Pag-gising at pagtulog. Dagdagan nyo na ng alas 3 o kaya alas 12, ganun. O kaya, sabi ni Pablo, manalangin kayo walang patid. Sabi ni Pablo, di ba? Pray without ceasing daw. Panalangin lagi, oras-oras. Ang ikaw bago ka mag-drive o maglalabas, kasakay ka sa kotse. Lord, ingatan niyo po kami sa biyahe, bago kami aalis. Thank you, Jesus. Amen. Prayer na yan. Pagdating sa trabaho, sa pinuntahan mo, Lord, maraming salamat. Nakarating na po kami dito. Ganun lang lagi gagawin nyo. Pasalamat sa Diyos. Spiritual ang tawag sa tao na yan. Hindi porke pray kayo pray, kayo ay banal na kanila. Hindi mas mabuti, banal ka, kaysa yung ikaw ay natural. Ito ba? Amin ba? O, makagalit na kayo sa akin ha? Okay mo namin. Nagkupintuan niya naman, Pastor, di ba? Pumunta, si Pastor niyo, pinayagan ako eh. Thank you, Pastor ha? O, pero alam ko naman, blessing naman sinishare ko sa inyo. Wala akong sayang, hindi kayo malulugi. Lahat na sinasabi ko ay tawang nasa puso ko. Kasi hindi ako ang bawat tinuturuan ko eh. Ayaw ko yung tinuturuan ko, mapahama. Kaya ang prayer ko kay Lord lagi, Lord, kapot, tuwing gagamitin ako, Panginoon, ang aking pong sikreto, mahal ko yung tuturuan ko, Panginoon, para pagkilos ng Holy Spirit, maramdaman nila kung gaano yung sila kamahal. Ganun lang po ang panangaral eh. Pagka pastor ka at nangaral ka, wala kang love, anong kwenta ang sinasabi mo? Para ka nagsasalitang batinaw, sabi niya sa Bible. Kasi, puro yung sinasabi mo, ano mo, sarili mo eh. Yung sinasabi mo, pang-yaman mo eh. Maraming pastor na ganyan. Ang isang spiritual na tao po ay filled with the Holy Spirit. Yun na yung sabi ng Bible na ang puso niya ay nakaupo sa trono ay walang iba, si Jesus. At si Jesus ngayon po ay naando ng sarili niya sa baba ni Jesus. Kaya may pagkakaiba sila ng karnal. Ito si Jesus nakaupo sa trono. Lahat ng gusto ni Jesus, susunod ka. Huwag mong pasunurin si Jesus sa'yo. Sunod ka sa Panginoon. Kasi spiritual ka na tao. Ang spiritual na tao ay mahal na mahal niya si Lord. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love. May love ka, mayroon kang joy, masayahin kang tao, hindi ka malulukutin. Kaya pagpunta niyo pa lang sa simbahan, huwag kayo nakasibulgot. Opo, kailangan na-smile kayo para yung presence niya ganda sa mga nakakakita. Kaya po ang kailangan sa mga churches ngayon. Kasi pagpunta mo pa lang sa simbahan, nakasimulgot ka na, naapektuhan mo na kagad yung isa eh. Alam ka, may problema si ganito, ganun kanya na agad. Nasira na yung spirit niya. Kaya kailangan ang atmosphere laging masaya sa Kristiyano. Ganyan po ang ating gagawin palagi. May joy, may peace ka sa puso mo, wala kang takot. Gumagawa ka ng kapayapaan. Kasi ang peace, bigay ni Lord yan. Pag naninervous ka, wala kang peace. Curse yan. Nasa sayo. Kasi ang takot, sumpa yan eh. Bigay ng Satanas ang takot. Si Jesus ang bigay niya, kapayapaan. Kaya lagi kang masaya, lagi kang may kapayapaan, maligaya ang iyong buhay, at hindi lang yan, mapagtiis pa ang isang Kristiyano. Kahit may pagsubok ka, tinitiis mo lahat, hindi ka nag-murmur. Ang kanakabsat nga, at reklamo kina ako Diyos. Diba, pula pagsubok na ito yung mga, sabi mo, ganun. Huwag mo sasabihin, kundi I thank you Jesus, may pagsubok. Salamat po, tumitibay ako dito. Eh paano pala, Pastor, puro pagsubok mo, naputulan ka ng daliri. O, magreklamo ka ba kay Lord? Ano sabihin mo? I thank you Lord, sa daliri lang po. O, di ba? Ano na lang? Sabihin mo, salamat po, Panginoon, sa daliri lang po. O, paano pala, Pastor, kung naging dalawa? Paano na?
Hindi aatik. Pagputol ng dalawang kamay nyo, may pagsubok sa buhay nyo. Praise the Lord ka pa rin. Tawag na, long suffering. Mga Kristiyan kayong suffering yan po. Bigay na mo dyan eh. Kung wala kayo niyan, aba, delikado. Tingnan nyo, my goodness, kabaitan, sabi ng Ephesians 5, may kabaitan ka talaga. Ang bait-bait mo talaga, sobrang bait mo. Nakikita ka lang ng isang tao, naglalakad na parang naawa ka, parang hindi namamalimos. Lumabot ka na, bulsa mo, hindi mo tayo, maawain kayo. Ang parang kayo ng tao maawain. Kahit na wala kang maibigay, naawa ka. Yung wala kang maibigay, naawa ka hindi mapalad ka. Tapos tayo, Lord, kawawa talaga sila, yung pamilya nyo. Sana po, isang araw sila, magtulungan nyo sila. Di nag-pray ka sa kanila dahil naaawa ka. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Maawain tayo kahit na wala tayong binibigay na anumang bagay. Hindi mas lalo kung meron, di ba? Mas masaya. Thank you, Jesus. May faith ba? May faith. Ang spiritual na tao, may faith siya. Pag sinabi mo, may faith ka, may faith talaga. May faith ka talaga na sinasabi mo. Lord, alam ko, bibigyan nyo kami ng isang kamang bigas ngayon. Tapos sabi mo naman, bandang ulit. Sino kaya magbigay? Huwag ka mag-doubt, meron. Huwag ka mag-doubt, meron yan, parating. Hindi ka lang kayo, mamaya. Sasabihin nyo sa iyo, sige anak, punta ka dun sa kapatid. Mamasyal ka lang, huwag ka magparinig. Nagpapwentuhan lang kayo. Maya-maya nararamdaman niya, may pangkailangan ka. Mamaya yung kapatid, mayroon lang binigay na pera sa iyo, na kinalabit siya ni Lord, binulungan ka, binigyan ka magkapatid kayo sa Panginoon. Mamaya, nabigyan ka. Di nasagot yung prayer mo na bigas. Punta ka sa palengke, bumili ka na ng bigas. Kaya lang mga paraan ng Diyos, hindi natin alam. May mga kaparaanan po siya. Bisan, hindi natin maabot na isipin ang mga plano ng Diyos. Ganun lang po yan. Huwag niyo kalimutan ito. Yan, importante sa lahat. May kahawig niya sa meekness, humbleness, kababaang loob, pagpapakubaba. Ang pride na tao, kahit kailan, hindi na siya makapasok sa langit. Ang pride tao, pagpapakubaba. Kaya ayaw ni Lord na pagmataas. Gusto niya na kahit good ka, huwag ka na sumagot. Kahit nagtawin sa'yo mga lahat ng tahimik ka lang, ipagtatatanong ka ng Panginoon. Amen. Pwede wala ako dyan. Nung nag-minister kami sa ulong ako pagsubok dyan. Hindi ako lumaban sa kanila. Pinatay na ni Lord lahat ng mga lumaban sa akin. Nalaman ko, sumakabilang buhay na sila. Pinagtatanggol ka ng Diyos eh. Wala ka namang ginagawa. Di ba? Kaya yun ang maganda. Kakampi natin ang Diyos palagi pag tayo ay nasa tamang pananampalataya sa Kanya, pagpapakumbaba at pag-self-control. Ano ba yung temperance? Di ba temperance? Kung yan yung self-control. Di ba yan? Mayroon kang pagtitiis. Mayroon kang pagpipigil sa iyong sarili. Nahirap yung self-control eh. Mahirap yan. Pero madali kasi tulungan ka ng Holy Spirit. Self-control, kontrolin mo yung galit mo, mahirap. Nag-away lang kayo mag-asawa eh. Sabi ni Arnie, sorry kayo naman si Arnie. Pag sabi ni Arnie kay Pastor, Han, huwag ka naman ang kumandi. Wala, oo, sabi naman eh, Pastor, ganyan yun. Susunod naman, taswa, ay, sasawa. Pag kinontra mo yan, ayan na. Mag-away na kayo. Sabi niya, huwag yun naman ang abutin ng hanggang gabi, palubugin ang araw ang pag-aaway nyo. Wag na. Agad-agad pamilin nyo. Ganun po kasi simple ang mga turo ni Lord sa atin para natili ang magandang spirit. But the wisdom that is from above is first pure, malinis, sabi niya. Then peaceable, gentle, easy to be treated. Madali siyang makalubag ang kalooban. Full of mercy, puno-puno siya ng mercy and good fruits, puno-puno ng maganda ang buhay niya.
Nakikita ng mga kapitbahay, yung good fruits niya, without partiality, hindi siya nagtatagi ng mga tao, kundi marunong siya magdala, magbalanse, at without hypocrisy, hindi siya nagkukunwari, kundi puro at totoo ang buhay niya sa Panginoon. Walang pagkukunwari. Pagka in-invite kayo sa isang bahay, at meron doon nakahain ng mga pagkain, at may nakita kayong masarap na mga prutas dyan, at doon sa kalagitnaan, ang ubas pag pinitas mo, at kinagat mo, pagkagat mo, ang kunat. Fake lang pala yun, ginagay mo. Kaya mag-iingat kayo po. Plastic pala. Marami pong mga Kristiyanong parang plastic din. Hindi sila tunay. Kunwari lang sila. Kaya ang gusto ni Lord sa mga anak ng Diyos, totoo. Totoo tayong mga ubas sa loob ng simbahan niya. Totoo tayo. Mahal kayo ni Lord. Alam ko yan, mahal kayo. Ang gusto ni Lord sa atin, lagi tayo manatili sa Kanya. Sa mga wisdom na binigay niya sa atin. Wisdom po ito eh. Pag sinabi ni James, yan ho, wisdom yan. Kung minsan hindi natin maintindihan pag ang topic wisdom. Sabi nila, ano ba ang wisdom, Pastor? Basta, may fear of the Lord sa beginning of wisdom. Tama na yun. Ano nga yung fear of the Lord sa beginning of wisdom? Ano nga yan eh? Basta wisdom. Di ba? Ang wisdom pala, galing sa taas. Wisdom from above, at saka wisdom from this world. Ang wisdom from this world daw ay envy. Pagka-inggit. Sabi kayo sa panas yan. Ano yan? Demonic yan. Kaya pag may inggit daw, wisdom yan from this world. Kaya yung inggit-inggitan, alitan, wala yan. Huwag tayo magpapatawad yan. Huwag ang demonyo yan. Ang wisdom from above. Ang wisdom pala ay ano? Pure, peace, gentle, easy to be treated, mercy, good fruits, without partiality, without cruelty. Yan po, di-describe. Kaya si Solomon, humingi ng wisdom. Humingi siya. Sabi niya, Lord, bigyan niyo ako wisdom para ma-manage ko yung mga tao ko. Anong wisdom hiningi niya? Galing sa taas. Nung binigyan siya ni Lord, din lang wisdom sa bigay ng Diyos, pati pera binigay na sa kanya, pati mga gold, lahat ng yaman binigay na sa kanya. Kaya pag humingi kayo ng wisdom kay Lord, hindi lang kayo, bibigyan kayo ng Panginoon. At isusunod niya, financial blessings. Pasalamatan niyo ang Ama sapagkat binigyan niyo ng mga spiritual blessings. Kasi nga, spiritual blessings pala tayo, hindi pala material. Kasi sa langit nag-originate lahat ng gold dito. Mga pearl. Lahat naman nakita natin magaganda. Galing sa langit lahat yan. Ito, buko namin ni Lord to mga nasa mundo. Gagawa si Lord ng bago. Kasi masyado ang focus ng tao dito eh. Kaya gagawa si Lord ng new heaven, new earth. Bubunawi mo na itong mundo na ito. Kailan, Pastor? Malapit na. Kasi malapit siya darating. Malapit na yan. Kunting oras na lang hinihintay natin. Hindi na, kaya last days. In the last days. Hindi na in the last days. In the last minute na ni Lord. For seconds na lang yan. Dating na dyan sa clouds. Kukunin na tayo. Kasi hirap na tayo. Hirap na buhay natin dito dahil hirap pagsubok sa buhay. Kaya ahon na tayo, Lord, sa hirap. Yun ang inspiration na binibigay ni Lord sa puso ko. Binabahagi ko sa mga tao. Ang panalangin mula sa puso, tingnan nyo. Kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraan di magagawa ng pananalita. Walang makakapris na panalangin sa Diyos na salita. Wala. Sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Siya ang magsasalita sa iyong dila. At sasambitin mo ngayon ang mga gusto mong sambitin sa Ama. Ang Espiritu Santo po ang siyang tulong sa atin. Ako nga, hindi ako marunong mag-pray. Wala magaling mag-pray. Basta sa mag-pray ka lang galing sa puso mo, okay yan sa Panginoon. Basta huwag ka lang nahiya. Diba? Kaya simulan niyo pong mag-pray kay Lord at kayo ay tamakan ng Panginoon.